Magandang araw mga boss. Dito na tayo sa part 3 na ang problema nga ni customer pag napapadaan siya sa lubak, may lumalagotok dito sa pangilalim niya. At sa pag-check up na ginawa ko, ang nakita kong problema itong shock absorber at shock mounting. Pero sa unang pagawa na pinuntahan nila customer, ang problema daw nito yung steering rack assembly kailangan daw palitan. Dahil nga siguro pag nalulubak, ramdam mo sa manibela yung lagutukan dito sa pangilalim. Pero sa nakita ko mga boss, hindi naman galing sa steering rack assembly yung ingay, kundi galing dito sa shock mounting. Pudpud na kasi itong rubber mount niya. Tapos itong shock absorber, kung makikita nyo, nahihirapan akong luwagan itong nut niya dahil nga sa itong rod ng shock absorber, masyado ng freewheeling. Wala na siyang kahit kaunting pigil. Kaya ang ginawa ko dyan, para malawagan ko nga itong nut dito sa shock mounting, inipit ko ng vice grip itong rod ng shock absorber. Ayan mga boss, natanggal ko rin itong nut niya dito sa shock mounting. Siya nga pala mga boss, kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, ayusin nyo yung pagkakasunod-sunod nitong mga pyesa na tatanggalin nyo nga dito sa ibabaw ng shock absorber. Para pag binuo nyo na yan, hindi kayo magkamali. Ganyan dapat ang gawa nyo pag kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo. Kita nyo ako, pinagsusunod-sunod ko rin. Check na nga natin itong shock absorber niya. Itulak ko yan. Sus, ito ano pa yung stock up eh. Stock up na to eh. Stock up na. Oh, kaya ito. Di ba? Stock up na pala to eh. Lanaw. Kaya pala nung sumampa si customer dito sa harapan ng sasakyan niya, tsaka niya inuga-uga, itong shock absorber, lumubog siya tapos hindi na siya tumulak pa. Kaya nung sinilip namin dito sa harapan, tabingi na yung tayo ng sasakyan ni customer. Mababa na dito sa driver side, tapos sa passenger side, mataas. Kasi nga yung shock absorber sa passenger side, nung kinlas ko, medyo tumutulak pa ng kaunti. Ito na ngayon yung bagong shock absorber na nabili. Pinapakita ko yan kay customer, syempre para matuto siya at malaman niya na ganyan pala ang laro ng shock absorber kapag hindi pa siya sira. Kasi kung wala ka talagang kaalam-alam sa sasakyan, minsan kahit okay pa yung pyesa mo, napapalitan. Siya nga pala mga boss, para hindi siya magkaroon ng ingay, bago nyo ilagay yung coil spring, itong rubber insulator niya, pahiran nyo ng kaunting grasa. Kasi nga, last 2025, dalawang sasakyan yung na-experience ko na kapag pinipihit niya yung manibela, meron siyang parang magaspang. At nang ma-diagnose ko, dito galing sa rubber insulator. Saan po ba kayo sa Bulacan? Nagiginto. Sa Giginto. Malayo yan ah. Malayo. Grabe, ang layo naman pala ng pinanggalingan ni customer. Balik na nga ako dito sa ginagawa ko. After ko nga mailagay yung coil spring dito sa shock absorber, isinunod ko yung dashboot niya, tapos yung rubber stopper. Dito namang rubber insulator ng spring seat. Kung makikita nyo, pinahiran ko yan ng grasa, tsaka ko ngayon ipinatong na yan dito sa coil spring. Yung spring seat kasi nito mga boss, may lower yan tsaka upper. Importante kasi mga boss, itong magkabilang dulo ng coil spring mo, nakatamang position yan dito sa spring seat niya. Para nga yung tayo ng coil spring nyo, balanse. Kasi pag wala sa tamang position yung coil spring nyo, hindi siya tumapat dun sa stopper ng spring seat. Pag gano'n, hindi balanse yung tayo ng shock absorber mo na pwedeng pag lumiko ka, makakarinig ka ng ingay. O kaya naman, habang tumatakbo yung sasakyan mo, magkakaroon siya ng kabig na kahit na ipa-alignment mo pa yan, hindi mawawala yung kabig. Kaya ako naman nasasabi yan mga boss dahil nga sa na-experience ko at meron akong video nun. Tingnan nyo mga boss itong lumang shock mounting ni customer, di ba? Pansinin nyo yung rubber mount niya, pit-pit na di ba? Masyado na siyang manipis. Samantalang itong bago, makapal dapat ang rubber mount niya. Kaya nangyayari tuloy, dahil nga sa manipis na yung rubber mount ng shock absorber, nagkakaroon siya ngayon ng lagutok kapag dumadaan siya sa lubak. At dahil nga sa pagpumihit ka rin ng manibela mo, makakarinig ka rin dyan ng ingay, kaya inassume nung nag-check up na sara and pinion na yung problema. Pero sa pag-manual check-up na ginawa ko, dito ko nakita yung problema sa shock mounting at shock absorber. Alam niyo mga boss, pag nililiko niyo yung manibela, kasama itong shock absorber sa lumiliko. Kaya nga dito sa ibabaw ng shock absorber nyo, sa strut mount niya, meron nakalagay dyan na strut bearing. Kaya hindi porket nakaramdam ka ng ingay sa manibela,
sa steering rack assembly agad ang problema. Hindi ganun. Kawawa naman yung customer pag ganun kayo humatol. Tingnan nyo kung pinalitan nyo ng steering rack assembly to, edi meron pa rin siyang ingay o di pabibili na naman ng panibagong pyesa. Huwag kayong mag-alala dahil mag-road test naman kami after nito at malalaman talaga natin na hindi talaga galing yung ingay sa steering rack assembly. Kaya ako naman ito nasasabi para yung mga ilang viewers na nagpapagawa ng kanilang mga sasakyan, mag-isip-isip muna kayo bago kayo magpalit ng pyesa. Hanggat maaari mag-second option kayo. Kasi kahit ako man, nagkakamali din ako sa paghatol. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Kung mapapansin nyo, yung tinuturo ng daliri ko, yung magkabilang dulo nitong coil spring, nakaguide yan sa stopper ng spring seat. Kaya sigurado kayo na itong tayo ng shock absorber nyo, pantay. At itong nut dito sa shock mounting mga boss, siguraduhin nyo na maayos yung pagkakahigpit nyo dyan. Pati itong shock mounting mga boss, dapat nakaguide din yan dito sa shock absorber. Nakita nyo naman mga boss, itinuturo ko pa yan na dapat nakaposisyon ng maayos itong shock mounting mo dito sa shock absorber. Hindi yung basta-basta mo lang isasalpak yan tsaka mo hihigpitan. Hindi ganun. At dahil nga sa okay na ako dyan, ibalik ko na sa dati niyang position itong shock absorber. Sa paglagay naman itong shock absorber mga boss, para hindi kayo mahirapan, unahin nyo munang lagyan ng dalawang nut dito sa stud bolt ng shock mounting. Kaya nga ng sinabi ko sa inyo, pag nakaguide itong shock mounting nyo, madali ko lang na-shoot yan sa butas niya, itong stud bolt ng shock mounting, tsaka ako ngayon nilagyan siya ng tig-isang nut na number 14. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 14 para ma-final mo nga na yung higpit dito sa dalawang nut ng shock mounting mo. O di ba? Ganun lang. At dahil mahigpit na yan, huwag mong kalimutang ilagay itong rubber cap niya, kabilaan yan mga boss, para hindi siya nababasa ng tubig at yung nut hindi kinakalawang. Pag okay na, balik ka na ulit dito sa ginagawa mo, i-connect mo na itong shock absorber dito sa steering knuckle niya. Sa pag-connect itong steering knuckle, nakita nyo, di ba? Ipinasok ko lang naman siya dito sa katla ng shock absorber, tapos yung bolt dito sa shock absorber, kung makikita nyo, inilagay ko na yan. O, di ba? Yan yung sa taas. Ito naman yung pangalawang bolt, sa baba naman yan. Basta pag nahirapan kayo sa pagpasok nitong bolt, ugain nyo lang itong steering knuckle, papasok na yan. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang nut dito sa bawat bolt niya. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 17. At dahil nga sa bolt and nut yan, syempre dalawang tools yung gagamitin mo. Isang box wrench at isang socket wrench. I-final mo na ngayon yung higpit dito sa dalawang bolt and nut ng shock absorber mo. Pag okay na yung higpit niyan, dito ka naman sa brake hose mo, ilagay mo na yung bolt niyan. Pag okay na, gamit yung socket wrench na number 12, i-final mo na ngayon yung higpit. Sa paggawa naman ng sasakyan, mga boss, kung susundan nyo lang itong video ko, kung sakali magdi-DIY kayo, wala namang cut yan. Kung hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko, dahil minsan nabubulol ako, o pwede nyo naman panoorin na lang kung paano ko yung ginagawa. Kaysa naman mapunta pa kayo kay Boy Palit, pagkapirahan lang kayo nun. Samantalang kung kayo ang gagawa, malaki yung matitipid nyo. Kita nyo naman, sa paglagay lang naman itong tire dito sa steering natin, napakadali. Pag na-i-shoot mo na sa butas itong tire, ilagay mo na yung nut niyan, tsaka mo ngayon higpitan gamit itong socket wrench mo na number 17. O di ba? Ganun lang. Nakapagpalit ka na ng shock absorber mo, nakatipid ka, na-exercise yung katawan mo, at higit sa lahat, natututo ka. O di ba? At syempre naman, sa huling paggawa mo, dito sa gulong, dapat maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut niyan. At pag okay na, o pwede mo na ngayon ibaba itong jack. At kung gusto mo naman magpalit ng spark plug dito sa makina mo, o madali lang yan mga boss, gamit ka ng socket wrench na number 10. Luwagan mo muna itong clamp dito sa inlet hose ng air filter mo. Pag maluwag na yung clamp, yung dalawang clip dito sa cover ng air filter mo, iangat mo, tsaka mo ngayon hugutin itong cover ng air filter housing at tanggalin mo yung air filter. At dahil nga sa papalitan ko ito ng spark plug, kailangan talaga na matanggal itong air filter housing niya. Sa pagtanggal naman itong air filter housing, meron ka dyan tatanggalin na 3 bolt na number 10. Pag natanggal mo na yun, pwede mo na ngayon bunutin itong air filter housing niya. Kaya na mga boss, natanggal ko na. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 10 para matanggal mo naman yung 3 bolt na number 10 dito sa ignition coil. At pag natanggal mo na yung 3 bolt na number 10 dito nga sa ignition coil, lapit ko muna itong camera tapos hugutin nyo na yung bawat ignition coil na nakatusok dito sa spark plug. And mga boss, kung makikita nyo, inaangat ko lang naman itong ignition coil
Dahil nga sa nakatusok lang yan sa spark plug. Tapos gamit ka na ngayon ng spark plug wrench mo para maluwagan mo na yung tatlong spark plug dito sa cylinder head. Dahil nga sa malalim yung pwesto ng spark plug, bumunot ka ng isang ignition coil dito. Bali, ayan yung gagamitin mong pantanggal dito sa tatlong spark plug. Kasi pag itinusok mo yan sa spark plug mga boss, yung dulo niyan, rubber. Kakapit ngayon itong spark plug, o di ba? Natanggal ko na. Kung makita ko nga itong spark plug niya, mga boss, nako, palitin na yan. Malayo na yung gap niya. Na ayon nga kay customer, hindi pa ito napapalitan ng spark plug. Ayan mga boss, natanggal ko na yung tatlong lumang spark plug. At ito naman na ngayon yung tatlong bagong spark plug na ipapalit ko. Sa paglagay nitong bawat spark plug, tandaan yung mga boss, huwag niyo siyang ibabagsak. Pwede kasing matupi yung ground electrode niya. Dumikit siya dito sa center electrode. Pag nangyari yun at in-start mo itong makina, palyado na yung under niyan. Kaya sa paglagay ng spark plug, idikit nyo siya dito sa gilid ng butas. Tapos ibababa. Ganun lang naman eh. Di ba? Kasi nakita ko binabagsak eh. Bago na spark plug eh. Papalit ko lang. Pagtingin ko, dikit pala yung ground electrode sa center electrode eh. Kaya nung dumating yung customer, problemado siya eh. Akala niya singaw na yung valvula niya dahil nga sa bago na yung spark plug, pero palyado yung makina niya. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil sa ipakapit ko na yung tatlong spark plug. Gamit niya itong spark plug wrench, i-final ko na yung higpit dito sa bawat spark plug. Siya nga pala mga boss, pag naghigpit naman kayo ng spark plug, huwag naman sobra-sobra sa higpit. Pwede naman dyan yung tamang higpit lang. At pag okay na, pwede mo na ngayon itusok itong bawat ignition coil dito sa bawat spark plug. At yung isang ignition coil na ginamit mong pantanggal sa spark plug, huwag mong kalimutang i-connect yung socket wire niya. Pag okay na at nailapat mo na ng maayos yung bawat ignition coil, pwede mo na ngayon ilagay yung bawat bolt niya na number 10. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para ma-final mo na yung higpit dito nga sa bawat bolt ng ignition coil mo. At dahil nga sa natatakpan niya ng air filter housing, sigurado puno yan ng alikabok. Kaya ang the best dyan mga boss, gumamit ka ng paint brush, tanggalin mo yung alikabok na kumapit dito sa ibabaw ng makina mo. Kung may panghangin ka, isprayan mo pa yan para mas okay. Tsaka mo ngayon ibalik na yung air filter housing mo, o di ba? Kaya lang mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, pakiabangan na lang sa last part para malaman yun na rin kung naging okay ba yung pagkakagawa ko dito sa pangilalim ni customer. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat ulit.